finished every game in the round robin stage. We have now a clear... Gusto ko itanong bago natin endo, sino ang gusto nyong makatapat sa playoff stage? Pinakagusto po talaga namin makatapat. Ay! Actually, Sir Ivan, ito kanina kasi, tinanong ko sila, sino yung gusto nila makalaban? Ang sabi nila, so, sa playoffs, kung pwede nyo makatapat, meron ba kayong gustong-gustong makalaban sa mismong playoffs? Magiging priority na lang nila, Radiant Armor. Di ba? Parang hindi ako magugulat kung majority ng mga dyan naka-Radiant Armor agad para lang talagang masalo dito. Uy! Tatlo na sila. Ang dami nilang mga abs. Summer ba? Ano tayo dito? Summer bad ba tayo dito, guys? Parang yun na ba ang pagpilian ng ng meta ngayon? Mas maraming abs, mas makunat. Parang ganun tinan mo. Makunat tong si Lapu, si Roger. Makukunat pagka nakalabas ng abs. Ano siya, evolution ni Roger from short hair to nakakatali, tas biglang super long hair na. But jokes aside, maganda tong na-pull off ng San Sebastian Golden Stags kasi all heroes parang may kanya-kanyang damage output or distinct damage na pwedeng ibigay against LPU Pirates. Tapos you also have the Baksha na pwedeng pang-counter mo naman dun sa healing or sustain with Tortoise Posans. Ang nga lang dito is, since we will see a Uranus jungle for LPU Pirates, ibig sabihin, mapapabilis. Uy, pares mo silang may dalawang bilog, Uy, teka. Diba? Ang cute. Oo nga. Maliit lang yung bilog nung kabila Tinitignan ko rin yung bitaw. Kasi parang may bumabaril. Kala ko, nasaan yung Kimi. Okay. So, ano siya? Mid. Roger Marksman. Gold lane. Roger Marksman. Tapos, XP lane mo, Lapu. Nasaan? Si Kunanan. Tank. Okay. So, ayun pala yung ginawa nila. I was assuming kasi kanina na si Famero, yung hero ni Famero, which is Roger, yung jungle, yung pala iniba nila. Grabe, very... Sobrang grabe yung twist nung pinapakita dito. Ito yung nakasulat na hindi mo kayang basahin. Nasa ibang lengguwahe yung parang atake. Parang lang yan. Ayan. yung sulat na akala mo laging pirma. Ibang kumpas ng kanika nilang mga pluma dito. Malorca, giving a lot of vision para sa kanyang kupunan. Gusto ko yung ganito as a tank, nagbibigay ka lang ng vision, kaya mas nakakaluwag si Uranus. Wala rin naman kasi potential kill ng ganyang kaaga si Uranus Hindi rin ganun kakunat naturally. Pero once na nagkaroon na somehow ng first chop suey item build, diyan na magkakaroon ng changes. Tsaka gusto ko lang balikan dito yung sinabi mo na yung vision na binibigay ni Malorca. Alam mo ba na ang mindset normally ng mga tanks natin sa Pro League ay pag tinanong mo sila, early game, basta makontrol yung river. Parang yun yung term nila. So, ganun yung ginagawa ngayon ni Malorca. So, very good thing kasi lahat ng mga dadaan ni Delane may iikot man if ever, alam nila kung nasaan, and if ever man nagbabuff pa, alam nila kung pwede sila mag-contest anytime. Pero ito, speaking of contest, magkakaroon kaya tayo ng contest para sa ating third tier kasi sinisimulan na yan ng Pirates, but we have a Golden Stags na naka-group up ngayon, laban-sabat! Nakontrol sila dito, sakto naman ang pagputok. Furake doing a great job with that vision. AOG follow-up! Follow-up nga, yes mga sir, Godillo is down. Suabe, ginamit nilang bait etong si Ironhide para lumabas sa kinakataguan yung ibang mga members ng San Sebastian. Solid yung naging jump nila doon, and we really have to commend yung Fury of the Phoenix here coming in from Furake. So Furake is doing a great job since game number 1, very consistent on those skills. And because of that, lumaki ang kalamangan dito ng LPU Pirates and San Sebastian Golden Stags. Ito yung medyo ayaw mangyari if you have 2 marksman. Technically, marksman kahit nasa mid si Falalimpa o that Kimi. Kasi as much as possible, gusto mo early game, medyo hindi napipigilan yung rotation and even yung pag-farm. Grabe yung pag-delay ng minion wave dito ng LPU Pirates. Talaga napupull nila doon malapit sa may torre nila
yung mga minion. And sometimes maganda yung ganun kasi pwede silang gumawa ng play pero may dadating from the side of San Sebastian. At follow up sila dito, pipilitin na nga, pero nasyadong napalalim ito si Diaz at siya pa mismo na punish, going in AOG, wala kang out, Takachison, Famero, trying to fizzle those damage coming from Santos, nagpagulong na si Gudillo, babangkay sana ni Mallorca, and umilag naman ng maganda si Gudillo. Things are looking good para din sa LPU Pirates at hindi pa rin nila tinatantanan yung bottom lane. You have Kunanan here para dumabensa dyan. Pero bibitawan na lang nila at habang nangyayari yan guys, meron pa na sinang Torre dun sa may top lane. So things are looking good para dito sa LPU Pirates kasi maagang lumiliit ang mapa ng Golden Stags. And when we say lumiit ang mapa, for Falalipa and Famero, medyo magiging mahirap para sa kanila to actually farm. And hindi na makakapitalize dito yung kanilang hero, which is the Baksha. Dito medyo talagang tagilid, knowing na hindi ganun kaganda. Parang kasi si ang isang Roger, binuo talaga yan para sa jungle eh. Dito siya medyo mahina pagdating sa laning. And now, iniikutan at lang iniikutan, Gudillo nagpagulong na rin. And alam to, yung mga members ng LPU, once wala tayong potential kill, out na muna. Mamili lang tayo ng clash na kaya nating ipanalo. Look at that switch. It's very early, wala pang 5 minutes. Pero mapapansin mo, Famero switching from that gold lane, paakyat kagad dun sa XP lane. Dahil late na siya dito, at ang ikot madalas, dun sa kanya, nililito-lito na lang din nila. Oo, medyo mahihirapan ka na. Ay, AOG! Sakto tatamaan dito si Godyo at even Famero para magiging casualty din. Si Diaz halos ng buhay doon. Godyo is down. At yung turtle makukuha pa dito ni Castro. So tuloy-tuloy yung laban para sa LPU Pirates. Talagang pirata na para nagre-raid dito sa mga pwesto ng Golden Stags. And 5-0 currently up against the team that is on the top seed para sa kanilang group. Alam mo, nakita ko parang go signal ni Forake pagka pinindot niya na yung Fury of the Phoenix, yung ilaw, yun yung go signal para mag-AOG. Ganon nila kanina yung nilalapag ng LPU Pirates, and now they can convert yung gilid or yung mismong gitna. Alam mo, I think for LPU Pirates dito, sobrang solid ng comms nila. And kung papansinin nyo kasi sa camera, di ba nakikita natin sa baba nung overlay natin, ang ganda ng communication nila, but at the same time, hindi sila magkakasama. So talaga nandito yung sabihin trust sa isa't isa. Famero, kamunti ka na ulit doon sa may bottom lane. And we have got you here for the vision. So si Castro, by the way, is at 201. Meron na namang another item para talagang mas maging makunat para sa ating laban. Si Kunanan tatamaan dito na unbreakable. Kunanan ay mabibigyan. Ni Forake, 5 players yan ng LPU. So Torre din ay dediretsohin na kukuhanin. Talagang focus lang. Kung tapusin nila to, mabilis lang. Wala nang midterm, recta finals na. Yun ang galawan mismo ng Team LPU Pirates. Walang shortcut. Basag agad. Liliko sila. Pwede sila liliko dito sa gitna. Pero, tinan mo yung map control. Parang 2:1 lagi ang nangyayari pagdating sa mga objective take, no? Kuha ka ng isang torre, sa amin naman 2. Yan yung pinakaayaw mo para sa San Sebastian dahil kailangan ka lagi maghabol. Kung papansin naman natin yung team composition na mga members ng San Sebastian, asahan na natin kailangan at least 3 to 4 core items si Falalimpa bago makapalag. Meaning to say, habang iniipon mo yan, kasabay mo rin nag-iipon si Famero. So si Godjo, yung kanilang Baksha, try to buy some time lang. Hindi ka pwede mag-engage Pero hanggang kailan kaya nila i-hold to. Feeling ko kahit at least hanggang sa first Lord na kaya nilang i-hold, maaaring makabalik. Basta wala na talagang maladagdag pa na casualty. Falalimpa ang kanilang pinakamagiging susi dito kasi actually, ito pa rin kinagandahan. Yes, may 3 deaths for Diaz and even Godyo, pero Falalimpa and the rest, Famero, wala pang kill. Pero ito makikita na naman natin napakagandang AOG! At bigla na lang nawala, parang pula yung mga players dun sa may gitna. Saktong-sakto yung AOG. Parang chef's kiss, ika nga, at dediretso pa for another turret. Dito ang LPU Pirates. Ang ganda nun, solid yung set-up play for Mallorca with 100% kill participation so far on this 8-minute game time. Swabe talaga yung layering of skills. And mukhang proven na nga. Nung mismong yung mark ng AOG, kung saan kayo magtatakbuhan, not to mention yung follow-up coming from Mendoza, yung yo-yo blitz niya. Isa na rin siya sa tumatalon, clean up,
And specifically, yung damage din na binabato ni Santos. Nakaka-free hit siya dahil nga nakaka-free hit, dahil yung susi coming from that AOG. Ilan yung kinokontrol plus that ton. So, ilan segundo ka walang galaw? Like 3 to 4 seconds. Eh, ang haba na nun. Ay, ito na naman! Oh! Akala ko pa exclamation yung AOG ko nagkataon ay mapatay pa rin dito. So talagang dumedire-diretso ng mga players ng LPU Pirates. Even Dominance Eyes ay binid na rin. Pero may kita natin para may counter-engage para sa side ng Golden Stags. Papadino si Purake pero parang yung medyo malalim yata. Pamera naman ay inalive ilalim ng Torre. Even Diaz ay napatay na. 4 players down onto the side of San Sebastian. And look at lalim pa. Makakapatay pa nga shutdown laban dito kay Castro. Kinukuha na niya, bumibeluhan niya ata ng shield no? Tapos i-ista ka niya sana Pero still, 14-2 ang ating score. Halos ilang libo. Kayo na mag-minus guys. Kung ilang libo yung kalamangan ng LPU. Pero kung tansya ko dyan, 4 na core items, 3 to 4 core items, yung lamang mismo ng LPU Pirates. Even Diaz, na inaasahan natin in the form of that Lapu, can soak up the damage. Pero sinasaglit lang siya dito. Hindi rin maka-free hit na masyado si Falalimpa. Dahil every time na gusto niya free hit, nai-stun, nasi-set up siya dito ni Furake as well as si Mallorca. Now, Lord is already up for grabs. Sobrang laki ng lamang ng mga LPU Pirates na kaya nilang magkaroon ng error or kaya nilang sumubok ng ibang strategy. They can control the Lord, force a team fight, or even force a push sa gitnang linya. Tingnan natin kung ipipilit ba to ng side ng Sebastian or ng Golden Stags. Pero hindi na, Prof. B. Sabi nila dito, parang kaya naman nating dumepensa as long as nakakapag-paangat tayo ng minion wave. Okay lang, kasi so far, no, consistency pala Limpa. Napapansin mo ba dun sa may top lane? Oh. Kaya parang konti na lang bibigay na. So parang yun muna, yun talagang kinakapitan dito ng San Sebastian Golden Stags. And the items, naku, medyo malayo pala. 9K na dito yung Irithel, which is si Santos. 407 actually. Para dito sa ating laban, and you only have 8K for the Kimi. Hindi pa nga yun yung hindi pa talaga yun yung pinaka-gold lane nila. Pero, yup, si Falalimpa dito ang pinaka-magiging susi para sa Golden Stags para makabawi against the LPU Pirates. But for LPU Pirates, pwede na itong i-capitalize. Pwede na sumira anytime ng Torre against the Golden Stags. Tatalo na dito ang Dragon. Stan, AOG, same combo. High up, kinapitan sila ni Mendoza. Wala silang magawa dito as of now. Babasagin ng Torre pero mas gusto ng mga members ng Pirata na kumuha muna ng kill. 3-man down. Huge setup. Going for GG push. Basagan Torre sa gitna. Pati sa baba. Maaari nilang tuluyan pero mas pipiliin ba? Gusto pa rin nilang kills dito. A good clear. Coming from the side of San Sebastian pero hindi pa tapos. Ito ang tunay na problema. GG push for the side of LPU and the series will go sa mga Pirata. Hello? Okay, naririnig din. Ayan, naririnig din po kami? Yes po. Yun! Okay. So, ulitin na. Ano lang yung kanina? Ano lang yun? Testing lang, tech rehearsal lang yun. Anyway, congratulations ulit. LPU Pirates. And again, ang question ko kanina was, di ba, part kayo ng Group B, and alam naman natin that yung nasa top seed natin from Group B is yung kakatalo nyo lang na San Sebastian Golden Stags. So, anong nararamdaman nyo ngayon na natalo nyo sila and paano nyo sila pinaghandaan sa laban nyo today? Actually po, talagang pinaghandaan po namin. Nag-prepare po kami nitong mga remaining, this past few weeks po. Nag-reflect din po kami kung saan kami nagkulang nung umpisa and talagang ni-review namin kada games. Bawat scrim, inasikaso po namin kung anong pwede pa namin i-improve tapos i-apply mismo sa game. So, talaga pong pinagandaan namin yung team na kalaban po namin ngayon. Pero actually po, lahat naman po pinaghahandaan namin. And, Prof. B, may question ka ba? Yeah, sige, ikaw. Magandang ang mga tanungan. Pero ito, for LPU Pirates, malamang kayo ang aking tatanungin. For the rest of the teams, na for example, umabot na tayo sa top 3 teams for every group, sino yung pinaka-threat for you sa mga feeling yung matitira ng mga teams?
Para po sa amin, wala pong threat para sa amin. Ang threat po para sa amin is yung sarili po namin. Wow. Kasi kalaban Bakit? lang po ang kalaban po talaga namin ngayon is sarili namin. Last question ko na doon. Since kalaban nyo lang yung sarili nyo, how confident are you na hindi kayo lalamunin ng sarili nyo at ng pagkakamali sa mga susunod na laban? Gaano daw kayo confident? Gaano kayo confident? 100%. 10 over 10. Okay lang yan. Para ganun lang Doon din pala, tagilid na. 100% ang 10 over 10. So anyway, hindi na namin masyadong kukuhanin ang inyong mga oras. Utility jungler here na may konting damage, which I think baka Fred rin na lang sila dito. So, Based of the track records, Fred rin users din naman ang EAC, but interesting. Soyu. Thoughts on this Soyu pick for EAC Generals? okay. So, Soyu is parang hindi yata shoot pero very mid-game centric ang EAC Generals dito. So, Soyu hindi niya tinitreaten yung 1-1, hindi niya rin tinitreaten yung Fanny. At lalong hindi niya tinitreaten etong Hilda. Might struggle against sa Farsa kasi wala na siyang magic defense. Cho is also a problem. Pero ang thing with Soyu is baka hindi nila to i-take as a wag nila nalang isipin to as a way para kumuha ng kills sa heroes, pero to take objectives. And maybe for EAC Generals, what they can do here is to just focus on securing the objectives instead. And quite surprising for EAC Generals, even with the presence of the Fanny, Ling yung tinanggal nila, na sila pa yung nahirapan. Pero tignan natin paano nila papaganahin ang kanilang draft dito sa ating game number 1, Mapua University versus Emilio Aguinaldo College. Wow. I already am seeing yung pagka-slow dito ng composition for Recto. Kasi nakasuyo siya dito. Pero in a way, mabilis naman mag-farm ang isang Suyo, but not against the Fanny kasi sobrang bilis. Fortunately, para sa EAC Generals, meron silang badang. Ito mula kay Sosa. At kailangan ni Sosa talaga ng perfect game kasi siya yung nakatoka dito na pang-stop dun sa Fanny. Na pang-control dun sa Fanny. So And, they really need compared- that player to succeed. Yeah. Compared to the Fanny, parang mas madali man-nullify dito yung presence ni Recto. Dahil, of course, the Fanny, maraming pwedeng variant ng plays, pwede sa mid lane and the pick-off, of course. Pero, still, I do believe na there is a reason for Recto to pick this up. Mm-hmm. And that is yung kanyang objective-taking potential at decent farming. At let's say, nga naman, wala na siya damage masyado sa Hilda, hindi niya threaten 1-1 and Fanny. Pero pag may +1 naman, nagkakaroon niya sa strike. And obviously, yung Irifel ang isa pang importanteng pyesa sa EAC Generals, mainly because of yung kanyang innate strength laban sa isang 1-1. So if he plays this well, makokontra nga nila tong 1-1 na to. So we are looking at Caicedo to carry this game for EAC Generals. But of course, bago dumating sa point kung saan kayang magbuhat ni Caicedo, kailangan i-bridge ng EAC Generals yung kanilang marksman into a good mid-game. Pero ngayon, Recto, sisimulan yung pagong. Yeah. Yung Fanny baka ibibigay na lang nila dito, mag-focus na lang sa farm. Unless makanakaw at ito, nagpakita na. Oh, that is a quick turtle take for Recto. Nagpakita si Ocampo, but it wasn't enough. Pero that is not that drastic for Mapua Cardinals. Hindi pa rin naman sila ganun nalulugi dito. Yeah. The fact na na-secure ng isang Suyo, it's really good. Ngayon, pamuntiga pa si Chu. Buti na naman siya Purify to get out. Actually, will use the Feather Racer para mag-clear from long distance marked para hindi sila nalulugi dito. At EAC General, although this is a 400 or 300 gold lead, maganda na rin naman na yan. The fact na hindi pa nakakuha ng kill ang Fanny in the first 3 minutes of the game, you're feeling okay with that. Could be better.
But you would take it if you are EAC Generals. But now they need to make something okay better, make the good even best for their situation, for their team. Ngayon, Villanueva opting to go for the vision on the top side. Sosa naman dito trying to go for the fist break, fist crack combo. Nandun yung feathered airstrike. Recto maging target ng Farsa natin. Tatakbo. Pero Osorman, hahabol pa ba? At mukhang hindi ang maging sagot. Campo, trying to go in. Naku, mahuhuli. And that is just the reason bakit pinick up yung badang. Namintis yung ano niya doon, ultimate niya, hindi tumama sa tamang target kaya hindi niya napatay. At costly mistake actually para dito sa isang Fanny. Yung mga deaths kasi sa Fanny, hindi siya katulad lang na normal na deaths na mga hero eh. Let's say, isang Fredrin ay namatay. Or let's say, isang Suyu ang namatay. Pag respawn nila, wala silang purple buff, pero okay pa rin, makakalakad pa rin. But when it comes to the Fanny, yung energy ay magiging problema para sa kanya pag namamatay siya. So, those kinds of deaths cannot be afforded by the Cardinals. But that is the IMU, yung Way of the Dragon na nakawin pero hindi na kailangan gamitin. EAC Generals now punishing once again the side of the Cardinals. Gonna be a one-sided second turtle para sa EAC Generals. At kung ikaw ang Mapua Cardinals, medyo kailangan ng kabahan dito. Yung Hilda na hindi pa natin nakikita in action that went for the revitalize. Kailangan nang i-activate agad. Masyadong passive ang ipinapakita dito ng Mapua Cardinals. They need to make a play soon. And this might be the play na hinintay natin. Sosa ikukulong isa with a fist break, fist crack combo. The stun will connect onto Villanueva. Yung Shunpo Jet Kondo combo ay hindi magiging enough para matakbo. Way of the Dragon with IMU and the 1-1 falls down. 2 kills already for EAC. Napakagandang counter coming out from EAC Generals. Once again with Sosa na we mentioned na kailangan maglaro ng maganda and so far he's playing so well. Yung kanyang pagkakatalon doon para mapigilan mo po ang Cardinals, and si Osorman hindi na rin nakalipad. I think na-force na din yung kanyang needles in flowers before the clash started. Kaya naman, kahit nakastack na siya, eventually doon sa badang, hindi pa rin niya nalipad nung nasipa na siya ni Cho. Well done coming out from the Generals. Uhulihin, shing from Recto. Wave the Dragon naman, courtesy of the Cho. Sosa with the flicker out, walang magkakapatayan but crucial spells and crucial ultimates ngayon nagamit na Cruz. Mapipilito makipag 1v1 kayo, Campo. Get out. Makapag-farm. In fairness naman, makapag-push pa rin ng Cardinals. They will be the second team to get a push. Windtalker available for now for Osorman. And Santos will be the target. IMU gagamitin na naman, capitalizing on that ultimate ng Cho. Cho once again with a great setup. Yeah. It's yung Hilda na hindi na nagamit dito ng Mapua Cardinals. Really struggling in this game. AAC 2,000 ahead. Will eventually get the third turtle. Ang ganda na naman ng initiation na yun. Pero Binipayo naman mahuhuli. Pero that is the turnaround. Courtesy of Mapua Cardinals. Still able in. Sabay cutthroat. Irithel. Babagsak sa kamay ng Fanny natin. Pero tuloy yung laban. Cruz maging target. Nagdadabog. Tumalon at dumakdak na yung Pobius. Pero Campo try to get kills. Some more. Dalawa na yung nakuha niya. Villanueva. Piso na lang makukuha yung buhay niya. Double kill naman. Pagiging sagot ng Pobius. Pero crossbow. Tang. Ibibitaw na ni Osorman. Tatlo naman ng katapat ni Cruz. Walang malakas ata sa marami. Kahit gaano kapakakahunat. May revitalize na ibibigay. Pero what an outplay. Mapapatay siya but not without a trade. Disconnection a little bit mula sa Mapua Cardinals nung sa dulo na hindi na-activate agad yung Revitalize at hindi nahabol yung 1-1. Pero ang ganda ng pinakita doon ni Cruz. But shutdown, just gonna hurt EAC Generals dahil nabigyan doon sa Fanny. Magandaan lang sa Generals is nakuha nila yung turtle. But overall, a great counterplay. Kami na from the Mapua Cardinals na activate agad doon si 1-1 and the Fanny able to target the right heroes mula sa EAC Generals. Valentina yung kanya nabigyan doon. Eventually, na-punish nila yung mga members ng Generals at ngayon, nakalapit na doon sa gold. However, Generals still, nangunguna, nakakuha pa rin sila ng kills. It's so clutch sa pagkagamit nila dito ng Phoveus. And then si Recto ginagawa lang yung required sa kanyang which is to take the objectives. So far, EAC Generals are doing the correct moves.
Not that flashy but very fundamental for EAC, especially for Recto, na ngayon siya yung nagiging balancing factor. Another retribution for that Lito Wanderer. Benipayo mapipilitang mag-feathered airstrike to clear out the minion wave topside. The pressure will be kept by Ocampo dun sa may side lane. It will be the counter push o palitan ng lanes dito. Top and bottom. Uy. Villanueva with a kick under the tower. Mag-i-enough ba yung damage? Recto makatanggap ng stacks. Hindi na kailangan liliparan pa. Pero 1 for 1. But still, Mapua Cardinals masaya doon. Pero tuloy yung laban. Santos in the middle lane. Pupukpok against one member of EAC. Pero nandito na yung katulong niya. Pulado ang dalawa. Feathered airstrike mula sa kaliwa. Eritel babagsak na. Cruz niliparan with the crossbow of Tang. Hindi naman enough yung damage doon ng 1-1 to get the reset. But the Phobius dies in the hands of 1-1. Fanny able to run away with Sliver of HP, pati na rin si Sosa. Definitely a positive trade para sa Mapua Cardinals, getting 3. Tapos napag-push pa sila sa top mo. Ang nag-threaten sila dito sa gitna. Nako! Yun nga lang, may Valentina to defend. And they will just have to back out. Lord ngayon, ang timing na hinahanap ng Mapua Cardinals after not having the turtles. Pwepwestoan nila ngayon yung Lord. And a great timing when they turned the tide. Ngayon, walang kahit anong contest. It is Recto and Chu. Maa-aurahan. Maback-outan dito ni Santos with a dash out. Nandun yung pagsipa ni Chu. The Hilda falls down. Sosa, wala na magagawa. Atras na lang ang EAC. Ganda ng pinakita dito na Mapua Cardinals, especially with the zone out. Despite losing doon si Santos, na hold back nila yung mga members dito ng EAC Generals and they're pushing dito sa pag-bottom. Sipa. Nastakan niyang 1-1 and the crossbow Tang lilipat kay Cruz. The killing spree is there at hindi na ata maging enough yun para makukuha ng isa pa, pero habol tatalon with the ultimate ay yung ating Phobius. Makatakbo pa ba with the Inspire? Nandun yung regen but the shutdown is there. Dalawa yung makukuha. Buy one, take one for the side of the Generals. Will get a kill up top though at nandun na rin yung Fanny. Kailangan i-depensa ng Generals yung top lane. They will have the Irithel doon. So nga lang yung may mid lane, nandun na si Santos. Pino-force na ito si Chu. There will be a push. At okay. Paano napag-push for some reason. But they will get it. Muntikan na si Chu with a sliver of health. Makakalipad palayo. Or rather makakatakbo palayo. Dahil nandito na Mapua Cardinals now holding a 1,000 gold lead. EAC Generals kaya pa rin naman bumalik sa ating laban. 12%. May laban ata. Nako, Villanueva may ipit sa pagitan ng 5 miyembro ng mga general. Yung mga Cardinal ay tatakbo na ata pero tuloy yung laban dahil yung 1-1 makakalipad with the crossbow Tang. Kay sino magiging susunod na target? Benipayo and company will now be content. Nakuha na nila yung purple, nakakuha pa ng isang kill ngayon. Mukhang Torre ang kanilang call. And that is gonna be a big problem for the Generals. Kasi when we are asking the question of paano ba makakabawi ang Generals, kailangan mong tingnan nyo kanilang hero composition kung saan sa sobrang mid-game centric no kanilang comp, mahihirapan sila sa late game. In fact, kailangan nga sila yung nakakalamang ngayon. Ang laking bagay na yung pagkababa ng lineup dito ng EAC Generals ay nandun sa First Lord. Dun pa sila natalo sa team fight. Ang ibig sabihin kasi nun, mahihirapan silang bumawi sa ngayon. When it comes to wave clear, hindi ganun kataas yung wave clear nila. Valentina, siguro pag nakopin niya yung fire sa ultimate, pero overall, hindi ganun kataas yung wave clear nila. Irithel, hindi rin ganun kataas. Pero ang taas ng hero damage. So, for EAC Generals, talagang kailangan nilang gawin dito ay isang malupit na initiation from Sosa, followed up by Caicedo, para maubos yung mga heroes dito ng Mapua Cardinals. Pero ang speaking of setup, Villanueva naman ang magiging counterpart with this show, Way of the Dragon, na kanina pa kumokonekta, enabling his teammates. But at the same time, si Chu, yung Valentina, yun din yung gusto. Kinukuha ni Chu, yung ulti ni Chu. Pero naku, yung Chu, sisipa natin dito sa may middle lane, pero hindi. Atras lang din naman. Yeah. There have it, Lord. Slowly being chipped down. Santos na nag-zone out lang Grabe. Feather their strike, maagang ikakasas. Osorman naman dito. Bante na nga, kasama kanyang mga kakampi. Lord now
has been slain. Aabante pa ba ang Mapua pero mukhang hihintayin na lang nila yung Lord. We'll have to defend for now. Hindi na nila inattempt na depensan or i-contest yung Lord. Understandably, dahil napakahirap ng sitwasyon kung sakaling ganun ang pangyayari. EAC Generals on the back foot. The Lord will spawn dun sa may top lane. And now, the defense is gonna be difficult. Pero, nakikitaan ko ng angulo dito ang EAC Generals na pwede sila mag-initiate again with Sosa. So, iyan ang kailangan lang natin. But yun nga lang, na-scut on sila dito ni Villanueva. Nakikita yung nila, yung mga pinaplano nila dito. Maganda ang pag-monitor, maganda ang pagronda ni Villanueva all around the map. Kaya naman ngayon, sila ang may information, execution naman ang susunod na titignan ng Mapua with the Lord marching on the top side. Villanueva, Jit, Kun, though walang matatamaan pa doon kaya hindi pipilit yung engagement. Middle lane yung susunod na target dito ng side ng Cardinals at mukhang wala na magagawa kundi tignan ng Generals na tumumba ang kanilang base or rather the tower in the middle lane. Sosa naman dito with the setup. Fist break, fist crack combo in the backline of Campo Pulado. Makatakbo pa nga ba dito? Cruz naman, nag-cross na ang landas against the damage dealers. Dalawang mahulay ng Dark Wave. The 1-1 falls down at ito na ata yung Angle Wolf. Ito na yung hinihintay ng EAC. What a godly Dark Wave coming out from Cruz. Kumonekta dun sa dalawa. Most specifically dun sa 1-1 na hindi man lang naka-ulti doon kasi naghanap ka siya ng tamang timing and in comes the cavalry of the Generals. Eto na. Nako, gitnang tore na ang mamarchahan ng EAC Generals. The angle is not obtuse, it's not acute, it is the right angle for the Generals. Now they are holding the lead. Hindi pa sila lamang, pero nakuha na nila yung gold, nakuha na nila yung momentum na kailangan nila. Will lose all of their turrets in exchange for that. Ocampo overheating. Napatumba doon ng Generals. But most importantly, I think yung plano na doon ay makasipa doon si Cho. Pero napigilan kasi siya nung badang na-cancel yung gusto niyang gawin na sumipa sana na isang hero from the base turret. And then, etong si Osorman na gusto pa rin lumaban, nakastack na siya, lilipad na lang yung problema. Kaso pag dash niya, sakto yung paangat coming out from Cruz from the Dark Wave. Kaya naman, napigilan yung plano niya. 18 seconds before the next Lord. Ako, hindi na ata mahihintay pa dahil si Cruz ang magiging target. Feathered airstrike from the back line pero wala na magagawa pa. Cruz naman dito sinusubukang mag-sustain in the middle of the team fight. Samantalang tatalon, dadakdak at yung 1-1 pa ang maiisahan. Villanueva tinititigan na lang pero yung base nasa loob na yung mga minion wave. Si Ocampo nakipag 1v1 sa Valentina pero mag-iinap pa yung damage pero mukhang hindi. Steel cable out pero may nahabol sa may taas. It is Villanueva against two members against the Generals and the Cardinals fall down. Benipayo at Ocampo, sila na lang yung titira. And now, the Generals, pwede na lang simulan yung Lord at pwede na lang bilisan. May nakatoka na sa depensa, that's the Valentina. Benipayo, titignan yung health ng Lord. Aabot ba ang Fanny? Ocampo! Aabot ba? Ocampo! With a missed retribution, ngayon inahabol na ng tatlong membro, the heavy crossbow of Esther. And this is a heavy situation for Mapua. Back-to-back mistakes coming out from Mapua. Yung una, tumingfight sila against Generals nang hindi sila kompleto. Tapos, ang pinuruhan nila doon was si Cruz, ang Phoveus na mataas ang HP at mataas ang sustain. Hindi nila napatay. And of course, the counter from the Badang para ma-catch yung isang miyembro dito ng Mapua Cardinals. Tapos, in a way, parang may point naman kung bakit mag-split push doon si Osorman. However, ang problema doon is nag-overcommit yung kanyang mga teammates doon sa Phoveus. So kahit pa maganda yung kanyang plano na halos napatumba na yung Torre at yung timing ay hindi ganun ka-perfect dahil nag-spawn na yung minions, napasama pa tuloy ngayon ng Mapua Cardinals. Generals ang naunguna sa gold pero yun na naman yung split push. Si Caicedo, tumawag na ng rapido ang side ng Mapua Cardinals. Ginigit-git at inahabol sa may gitna pero Sorman together with Ocampo. Iba pala yung call, iba pala yung target doon mga tol. And the tower lock will be there. At hindi natin in-expect. Sinabi natin yung pagkakamali pero may tama na palang gagawin. And speaking of story, we will hear the story from the players themselves dahil ngayon magkakaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam ang Mapua Cardinals.
Yun. Game number 2 MVP, Benipayo with the Zushin kanina. And of course, unahan ko na sa tanong, game number 1 was a bit rough. Medyo madumi, medyo makalat yung naging laban. But still, nakakuha niyo pagkapanalo. But going into game number 2, super dominant. What went through the meeting in between the games? Bakit naging ganon yung improvement niyo? Sabi namin, kasi nung first game, na-earlyhan lang talaga kami. Kasi, ayun nga, nabibigyan yung goal line namin. Pero nung late game, bumawi na sa pag-clear ng sides kasi mas madali yung kapag lumamang sa sides eh. Tapos ng second game naman, wala, full dominant na talaga yung game. Kaya, ayun, lumamang na kami. Yun. Congrats, ang ganda nung gameplay mo with the Farsight. O din nagpapanalo ng game 1 and then yung game 2 napakagandang laning stage. Nagulat ako na first blood nyo pa yung badang nung time na yun. So, well done. Good job. Meron ba kayong mga parang inaabangan na makakatapat pa dito sa tournament natin sa ibang mga teams? At sino yung gusto mo talagang mabigyan pa sa future? JRU po tsaka LPU po talaga. Yung dalawang buhay. So, okay, bakit sila? Yun. No comment na lang po. Hi! Magaling sumagot. Pero interesting, nakaka-curious kung bakit. Pero one thing is for sure, aabangan natin ang matchups na yan. But now, anong message mo sa mga susunod yung mga kalaban kanina sa in-interview natin kanina sa mga taga-suporta ngayon, sa mga makakalaban, sa mga teams na kasama nyo dito sa ating NCAA Esports Kickoff? Good luck sa kanila. Makita-kita na lang sa playoffs. Very timid and humble words from MU Benipayo. And once again, congratulations. We won't take much of your time. Take the time to celebrate and rest dahil magkakaroon pa kayo ng laban sa mga susunod na linggo. Once again, congratulations and congratulations sa buong team niya. Thank you. And that was indeed Matilda will be the choice, not opting for the hard crowd control roamer. Napaganda pa rin naman dito ng kanilang roamer considering na Fred rin has an additional option to dash out and disengage inside the team fight. But Mapua Cardinals dito, the mere presence nila all around the map with this chip plus the vision information from this Yisun Shin, meron din silang disruptive factor ng Zushin and Badang. Tapos may pang finish off with this Granger. Sobrang kumpleto eh. Sabi nga natin parang parang pakbet. Bet tsaka parang chop suey din, no? Both of them, they have the setups, they have the global presence, and meron din silang sufficient crowd control and sustain. So it will all boil down on how they will execute this lineup, and knowing these teams ay kayang-kaya nilang patagalin itong laban na to. Bigyan tayo ng magandang laban as we head on over to the game number 1 ng Mapua University Cardinals versus the JRU Heavy Bombers. And now, again, a difference in the game style. Marksman jungle dito si Ocampo. Paradina receiving the damage from Benipayo. Hinighlight na natin to kanina nung nagcast tayo Jax. Just the pressure na pwedeng i-offer ng isang Zushin in the middle lane. Dahil dun, mapipilitan na tulungan na Deubago si Paradina. Sa may bandang top lane, ako yung mga explainers natin ay nagkakaroon ng onting banatan. Tinayuan ng pader ni Foreman bigla tapos nagwasiwas doon pero walang nangyari. Pareha silang makunat habang sa gitna naman papali pa rin yung Zetian. Pero may pangligtas pa rin naman si Deubago. And Deubago serving his purpose in the middle lane, saving the life of Paradina. But the problem is, mukhang may magme-miss na minion for the Zetian, and that just means hindi sila makapagpa-level 4 kaagad pagdating sa ating turtle take, while De Guzman dashing in through 2 members ng side ng Mapua Cardinals. Nandun yung pader, binuhat na naman si De Guzman sa pagitan ng tatlo. Makatakbo pa nga ba with the help of the guiding wind. The flicker out is there. Villanueva very aggressive, pero Sarmiento kalahati, delikado pulado, makatakbo pa nga ba, pero mukhang ang maging sagot. The dash in from Ocampo, hindi niya na maaabutan pa yung miyembro ng JRU.
hindi tinamaan nung kaduluduluhan nung kanyang fly swatter and nakaligtas pa nga doon yung isang miyembro ng side ng JRU Heavy Bombers. Paradina was able to back away safely from that onslaught, pero reset na muna tayo. Marami man silang na-spend na utilities doon as well as the skills ay kailangan nilang ipaglaban itong ating pagong. Sarmiento nakapwesto, Paradina ready rin naman. Pero nasan yung jungler ng side ng Mapua Cardinals? Yan ang malaking question mark. Ngayon. Ay nako, hindi na makakahabol pa pero SOD tatama, kukunin ba niya yun? FOP gagamitin na sabay SOD mula kay Ibisate. In the middle lane, babalik lang din naman Osorman, humabol na rin sa loob ng ating team fight, but that is just a back away from our team's stalemate sa ating laban. Hindi naman magkakapatayan dito ang ating mga players, pero still, that is gonna be JRU Heavy Bomber securing the turtle. Hindi agad nakaabot itong si Ocampo doon sa ating unang objective, pero I guess that's still a win for them dahil walang nabawasan or walang nabawas sa kanila na miyembro. Nalugi sila ng onting gold pero still tuloy pa rin ang kanilang pag-lane. Pero the Mapua Cardinals now trying to use the Villanueva, the chip in their favor. Deobago naman nakakaamoy ng isang fox na rumoronda. Topside naman na magiging target ni Guzman with the final slash. 1v2 situation, shortcut gagamitin na. Make that a 1v4 situation. May malakas ba sa marami at mukhang wala maging sagot. Pinapatagal niya lang yung inevitable. The first blood will come in and the chip gets the kill. Grabe naman yung pagpasok ngayon. Coming in from Mapua Cardinals. Tinawag yung buong tropahan at binigyan minion. Kaso nga lang yung TP, yung proc nung stun, umabot pa sa kanya. Kaya naman nabigyan siya ng mabilisan and nakabalik lang din ang Mapua sa kanilang mga lanes. Oh, Paradina forced to use the flicker now. Mukhang siya yung magiging mainit sa mga mata ng Mapua Cardinals. The Cardinals now soaring high, or rather firing low in the bottom lane, trying to take the tower plating. Deobago with the circling eagle. Nandun yung FOP sa tatlo. Osarman tumatakbo. Villanueva offering the stun. Deobago naman lalayo with the guiding wind. The group up will come in pero walang kill na makukuha. Napakagandang transition dito patungo sa ating second turtle. Mapua Cardinals nakakuha ng isang kill pero si Benipayo ang magiging kapalitan. Sagot doon sa nawalang miyembro ng JRU Heavy Bombers, and now grabe naman yung energy eruption na yun. And the Villanueva with the chip and now using the shortcut. Pracer's Rat, hindi magiging enough para makuha yung buhay niya. Hahabol na rin si Benipayo sa laban nila. Lilipad with the circling heel. Kakang, sabi nung Matilda. Samantalang nun, yung ating Hawe. The final slash will connect. Guzman naman dinadive in yung ating backline. And Fredrin has fallen down. Ocampo taking down his opponent jungle. Pero tuloy yung laban natin. Pulado yung turtle. Deobago with the flicker out. Yisun Shin taking the turtle. 4 laban sa 3 yung magiging laban bottom lane. Ibisate kumukuha lang ng tore. Itong ganito yung ginagawa ni Osorman kanina during Mapua's game up against UPHSD, and now they are having a taste of their own medicine. Ay, grabe naman yung pagkatrabaho ni Ibisate doon sa bottom lane. Yes, nakakuha ang Mapua Cardinals ng objective. Turtle was theirs, pero yung bottom lane turret nila yung naging kasagutan. Pero mukhang gusto rin nilang sagutin with a turret of their own. Villanueva in possession dito sa may bush. The chip is locked and ready. Kapag may nagkamali, may nag-overstep, ready sila pumunish. But the swing will come in. Yung Moskov ngayon ang tutulak sa may top side. Samantalang Arlot si swing sa may gitna. Chip with the TP on the top side. Villanueva, mahabol ba siya? Ibisate ang target dito. Shortcut will come in. Yung acting stun, ko-connecta. The crash gear will connect as well. FOP to try and disengage. Sa ilalim ng Tori, papatayin yung Arlot, pero tuloy yung laban. Circling Eagle gagamitin na ni Deobago. Ang target nila ay yung ating Granger, and danger rin sa dito ni Benipayo. Talagang iniisa-isa dito. 3 ang buburahin ng Bombers. Grabe naman yun. Binagsakan ng isang malaking bomba dito ang side ng Mapua Cardinals. 3 ang mabubura, pero si De Guzman ay parang naging alay sa kanilang mga koponan. This is gonna be a big together with the Granger. Wala silang means to escape the waiting arms of the Bombers. Kaya naman, Heavy Bombers again punishing that mistake from Mapua Cardinals. The Cardinals now need to find a way para kahit paano mabawi pa yung ating laban. Santos magiging delikado. The dash in is there. Final slash, 3 matatamaan, pero pulado si Sarmiento.
D. Kokonekta na rin. Papasok ba si Ibisate? At na nga, napag-1v1 doon sa kanyang kalaban na Marksman. Shortcut gagamitin na ng tip. Dalawang stun ng ating Mountain Shocker. Nandun pa yung FP. The shutdown will come in. The Moscow has fallen down. Ocampo dashing in on 3 in front of 3 members ng JRU Heavy Bombers. The shutdown is there. Wala na rin sa laban natin yung Yison Shin. 3 natitira. 4 naman para sa Mapua. Mukhang turtle. Mapupunta pa sa kanila itong sinabi ko na kailangan nila gumawa ng play. Ito na yung play na sinasabi ko. Nabaliktad na nga lang din ng mapa kills na iba to, pero still Mapua Cardinals isa lang yun nawala sa kanila. Meanwhile, JRU Heavy Bombers sobrang aga nilang nawalan ng marksman in that team fight, kaya hindi sila nakapag-dish out na masyado ng damage and they weren't able to pick or trade anyone from their opponent's team. And now, the Lord has spawned 8 minutes into this game. Ibisate, the only fight na sumama siya ngayon, natalo pa sila. Deobago and Sarmiento serving as the frontline. Group up ang magiging call ng parehas na teams with the Moscow, the only one in the bottom lane. Ano ba yung susunod na magiging call dito? The chip is still locked in. May shortcut, meron silang mga spell. Itutuloy ba tong Lord or mukhang bait lang ata to for Mapua? JR Heavy Bombers now positioned in the Lord. Si Santos ang humaharap at trying to look for a target na pwedeng ikulong tulad doon. Dalawa ang kanyang nahagip pero makakapag-dash out pa rin naman. De Guzman kailangan humabol dito. May hawi pa siyang pwedeng ito. At yun ang kanyang gagawin. Tatamaan si Osorman. Naipit sa gitna. Deobago unang mawawala yung Lord. Dating kalahati yung buhay. Si De Guzman mawawala na nga lang din. Si Sarmiento, tumatakbo yung jungler ng JRU. Kailangan na muna atang mag-reset. At nandun yung chip maging alay sa Lord. They will take the Lord in their favor plus the tower in the bottom lane. Ocampo, alam niya na meron siyang luxury ng shortcut. Serving his time in the bottom lane, investing his attention para itulak yung long lane. Now, they have the pressure, they have the momentum in the game. 4,000 gold lead for Mapua and it is increasing by the second. Goal dito kanina, JRU Heavy Bombers, they had the lead during the early game and also the macro inside the map. Ibisate, nagagawa niya ng maayos yung pag-split push niya in the bottom lane, pero right after a turtle objective, nagbago lahat yun at ngayon nagagamitin nila yung kalamangan nila. And Santos, matatanggap yung paghampas ni Sarmiento gamit yung Appraiser's Wrath. 1 member down. This might be enough to stop the push from Mapua Cardinals. Ibisate together with his teammates. FOP na naman gagamitin ni Paradina to get the vision. Now Ocampo ang magiging target. Dalawang mahuling finals. Dash out pa. Yung Granger naman nakatanggap ng danger, samantalang shortcut sa may ibang ng likod pa. Villanueva magiging target. Sinisibat dito ni Ibisate. Pero makatakbo pa rin naman Lord yung magiging susunod na target, and that is the stop for the team fight natin. JRU Heavy Bombers still holding on sa ating laban. Mapua Cardinals, they were able to give a little bit of damage doon sa may middle lane turret ng side ng JRU Heavy Bombers, pero hindi nila mapapatumba yun ng tuluyan, and actually they were forced to back away after Santos being eliminated from that sequence. Yung Lord hindi na rin masyadong na-maximize ng Mapua and the JRU Heavy Bombers. Good on the defense, pero ngayon ay tuloy pa rin ang pag-engage ng Mapua sa may top lane naman. Tuluyan ang mababasag. The taunt is there. Santos naman ngayon susuntok palayo. De Guzman with the dash in, pero hindi lang din naman itutuloy dito yung kanilang mga balak. Samantalang 60 seconds pa rin naman bago ang susunod objective. They are trying to hold on to this tower in the middle lane, pero isang pitik na lang din naman, kaya hindi ipipilit ng Mapua Cardinals. They know na isang misstep, Heavy Bombers, bobombahin na naman sila. Taking time bomb kasi dito ang Heavy Bombers. Once they reach a certain point at ma-activate yung kill switch, they will explode on the face of Mapua. And kailangan ditong maging patient ng Mapua Cardinals. Wait for another objective. 30 seconds left before the Lord spawns. Pero ang magiging problema kasi dito, Ivan, kompleto na ang JRU Heavy Bombers, and at this point, 2k gold lead. Kaya nilang makipagsabayan sa Mapua Cardinals. And indeed, they have the tools, they have the kit. With Paradina's FOP, sobrang laki ng activation na nabibigay niya. De Guzman as well with the flicker. Deobago, samantalang meron din siya
na Circling Eagle to maybe have the opportunity to kill Oserman together with Ibisate. Pero the problem is, the minion waves are coming in. Lord has spawned, nakaposisyon na dito yung Mapua. Cardinals ngayon namumugad na sa ating Lord Pit. Mountain Shocker gagamitin and Docampo mabilisang pag-burst down sa ating Lord. The shortcut will be used. Saan magsisimula yung laban? Mukhang gitna yung ating mamamataan na magiging parte kung saan magkakagulo, pero hindi rin naman magkakatuluyan na makakuha ng casualty ang ating mga teams. Well, now the Lord marching on the top side, Villanueva looking for targets while Santos on his back. Yung orange buff yung magiging target, but now they need to mount a defense. JRU Heavy Bombers, kailangan nila humanap ng paraan. So mind quest na muna yung Mapua doon sa mga buff ng kanilang kalaban na clearing everything out para pwede nilang ibuwas dito sa kanilang huling possible push. At ngayon na JRU Heavy Bombers giving everything they have to defend this inhibitor turret in the top lane. Kalahati yung buhay, Lord mawawala, pero still round 2 naman na para sa Mapua, yung middle lane naman na pagdidiskitahan. Pero Di Guzman na may final slash, FOP nandun. Nako, mukhang makakapag-out pa rin ang Cardinals flying away from the members of JRU. Now nandun yung Lantern Flare at makakatanggap ng mga bala dito ni Oserman. Buti na lang may guiding wind palayo. Buhay pa rin ang mga inhibitors, but Mapua Cardinals are holding the map in their favor. Mapua Cardinals, hindi nila pwedeng ipilit itong pag-push sa mga inhibitor turret. Yes, nandun yung giggle factor, pero ngayon pang gigigilan muna nila yung mga player ng JRU Heavy Bombers. Pasok ng fist break, fist crack combo coming in from Santos. Siya ang mapapatumba, pero may tatamaan ng SOD sa kabilang banda. Ocampo, nag-clear out ng minion wave, sabay takedown ng torre. Dalawang inhibitors ang mawawala doon from the side of JRU Heavy Bombers. Habang si Sarmiento naman, si Pelipayo ang gustong patumbahin. Yung Agila lilipad, pero hindi na makahabol pa at tadapuan. Itong si Benifacio, yung paru-paro makakalipad palayo. And that is just Santos falling down in an extended team fight for our teams. 14 minutes na sa ating laban. Mukhang hindi pa tuluyang nagagawa ng JRU Heavy Bombers yung kanilang perfect execution. And now the items coming in, Flask of the Oasis of course for this Matilda. Pero ang titignan natin, Ibisate already locking the items. Villanueva magiging target, siya yung makakatanggap ng sibat ng damage na naging resulta ng itemization ng Moskov. Kailangan na munang kumalma dito ng side ng JRU Heavy Bombers dahil kanina pa sila napapunish ng kanilang kalaban na once they overextend, lalo na sa mga side lanes natin. Mabilis makapag-rotate dito ang Mapua Cardinals despite their composition not as mobile as this Moskov. Si Villanueva kasi yung nagiging key factor in order for them to initiate a team fight. Once na magkaroon sila ng information on where this Moskov is, titipi lang yan, mag-event out lang yan doon sa kabilang banda, sabay lapag ng shortcut. Pero ngayon, hindi na nila kailangan isipin pa kung saan lilipad. Dahil yung Lord ay sisimulan, topside naman, Eason Shin, kini-clear out, sinashove yung minion waves. Wala yung jungler ng Mapua ngayon sa loob ng Lord Pit. Pero 1v2 ata to for Ibisate. Hindi niya alam na may chip doon. Lilipad naman sa may bandang gitna yung ating Matilda with a guiding wind. The Circling Eagle combo. Appraiser flicker in. Shortcut sa may bandang likod. SOD hindi tatapos. Hindi kumama. FOP gagamitin na final slash sa dalawa. Burado sa ating mapa yung chip. Walang isang miyembro ang Mapua. Mukhang Cardinals. Sila pa yung natalo sa team fight natin. But now, they are opting to start the Lord. Villanueva falling down. Sarmiento nakaharap sa Lord. Kalahati yung buhay niya pero may crystalline armor pa rin naman. Sino ang makaka-retribution? At mukhang mawawala na nga lang din yung jungler ng side ng Cardinals. Appraiser strat ginamit. Sarmiento babalik sa Lord. De Guzman na doon mahuhuli. At pinagasapak na nga lang din. Sinusubukan hawiin. Kapag flicker out, De Ubago doon ang mahabol. Pero sino ang unang mapapatumba? Nag-juggle lang sila dito. Side step lang. Benifacio doon mawawala na nga lang din. SOD hindi na naman tatama. And the Villanueva just in time responding para maligtas yung mid nila. And JRU Heavy Bombers bombing from everywhere, from all cylinders, from all areas, now grouping up to take this Lord. Circling Eagle gagamitin dito ng Matilda natin, diving in. Villanueva ang magiging target, pero Yisun Chin makakuha ng
Ocampo now dashing out to safety. Wind of Nature gagamitin pa. Osorman as well. Trying to live. Nandun yung double kill. Makakuha. Moskov is down. Benipayo naman mag-chase pa. Flicker in. Sa may lantern flare. Flicker out naman ang sagot ng ating Zetyan in the middle lane. Nandun yung ulti. Benipayo mahuhuli. Unstoppable. Dito si Paradina. This is gonna be 2v2 pero may minions sa base. Ng JR Bombers ay inuunti-unti na ng mga minions. Lord ay papalabas pa nga lang din. Shortcut gagamitin ni Villanueva para mapibilis yung pagdating ng mga Cardinals. Magmamarcha na yung minions at yung Lord sa may bandang gitna ng mapa. Pero si Osorman nang gigigil na dun sa base. Gusto nang tapusin yung laban. Pero hihintay na muna nila. Kakalma na muna. Aatras ng bahagya. Papailaw si Aurora ay nandito na sa loob ng base militar ng side ng JRU Heavy Bombers, but just right in time all of the members ng JRU mabubuhay. But the problem is the shortcut is coming up in just a few seconds for Villanueva. Walang Lord, but the problem is wala ng inhibitors ang JRU. Isa na lang sa bottom lane. Still trying to slow down the push of Mapua sa may bottom lane. Hindi pa rin naman nag-proc yung mga super minions dyan, pero isang malaking problema kasi for JRU Heavy Bombers, yung opposite lane nila, yung walang inhibitor turret. So meaning they have to answer that before they can react to this possible Lord take. 90 seconds left before the next objective. Ay ito na yung oras, ito yung window nila para gumawa ng isang mabilisang play. Given na 1k lang yung gold lead ng Mapua Cardinals ngayon, ay pwede nilang banata na pwede silang gumawa ng play, but they have to be very, very careful na wag mawalan ng miyembro. And such a good point, Ajax. JRU Heavy Bombers, they are in a chokehold against Mapua Cardinals. This is a tough situation. The main problem is yung long lane is nandun, mahirap protektahan. Supposedly, isang member ang isisend mo if you are JRU Heavy Bombers, but the threat of this chip, Villanueva together with Ocampo on a side lane is just a lethal. Sobrang sakit. And the problem is, aside from those plays, alam ng Mapua Cardinals saan matatagpuan yung mga bombers. And despite having this Mountain Shocker as their primary source of vision, ay sapat na yon para alam nila yung susunod nilang gagawin. Tulad nito, Villanueva nakapwesto sa loob ng window bush natin, pero hindi naman niya agad ilalapag yung kanyang shortcut, trying to bait in etong JRU Heavy Bombers to react on the top lane. Alam nilang kapag nag-react sila sa chip, ay pwedeng mabaliktad ng Mapua Cardinals yung laban, and everyone else is waiting patiently. At mukhang late sa party ang side ng JRU Heavy Bombers. Sa Mapua, they know they have a 10-second window. Nag-retry si Sarmiento sa may topside para mahuli yung chip. Pero nako, maging team fight ata yung call. Lumipad na mga tol. Yung anting Matilda. Samantalang ang target Truncheon and SOD will miss. Sa may banang likod, Villanueva, wala siyang flicker. Mapapunish ba? Shortcut gagamitin na. At talaga nag-Avengers sa assemble. Pero ako, mukhang magsasnap. Mauubos makakalahati yung buhay dito ng side ng Mapua. Iniisa-isa, the chip has fallen down, pero in the middle lane, Osorman, may ibang plan, pero nandito rin nabasa rather, ng side ng JRU. Niliparan si Osorman at Ibisate takes him down. The shutdown will come in, at sa bandang gitna tuloy yung laban natin. Benipayo, pinabagsak, hinampas ng Appraiser's Wrath. G Mapua with a mishap. Wala yung damage dealer nila sa loob ng clash nangyari, kaya ngayon sila ang nalagay sa alanganin. Final slash ginamit para mahawi, and Santos, the last man standing, will fall down at last. JRU Heavy Bombers flipping the kill switch, taking game number 1. Stuck in a chokehold by Mapua Cardinals. They reverse the situation and make the Cardinals tap out. And ang sabi ng coach, kalma, hindi patapos ang laban. But that is a great job dito for JRU Heavy Bombers. Mapua already had that in their hands. Wow. Men, feeling ko lang, dahil itong pagkatalo ng Mapua na to, dahil nag-post kasi, nakita ko kasi sa social media, nag-post sila ng meme
yung Grim Reaper na kumakatok sa pintuan. Since nanalo sila kanina sa UPHSD, next na daw nila yung JRU, pero hindi kasi alam ng hindi kasi alam ng Mapua na cursed yung meme na yun. And most probably, most likely than not, kapag pinost mo yun, meron ka talagang posibilidad na matalo. But they Lost for the first time in the round robin and dethroned from the first spot sa kanilang standings. Grabe. Ang tindi ng ginawa ng JRU doon, men. Game number 1, nagkaroon ng mess up ang Mapua. Game number 2, JRU just went all in sa gold lane. And Ajax, it may sound ironic, but the Grim Reaper is dead. They can't knock on any doors anymore. They would want to wait sa PGDX para muling magkaroon ng streak against their opponents. Hindi ko rin alam bakit pinost ng Mapua yon, pero ito yung patunay na cursed yung meme na yon. Kasi panalo sila. Pero para sa akin, Sir Ivan, parang ganun eh. Ganun. Ano yan? Malungkot ako eh. Matalo yung Mapua, tol. Akala mo ba maambon pero loha mo pala yon? Loha ko pala yung naramdaman kong pumapatak. Pero again, ang ganda nung naging laban from the game number 1. It was a drastic change for JRU Heavy Bombers. In that dominating game, tignan natin how JRU Heavy Bombers secured the first seed. Ating naging series sa Fortnite. Last series for tonight, JRU taking that game with a very dominating fashion. And ako ay medyo malungkot, Sir Ivan, na natalo ang aking favorite na team in the NCAA Esports Kickoff. Pero still, congratulations to JRU for winning that series. And in a bit ay makakapanayam natin ang kanilang mga players. And I think they are ready sa ating interview. Okay, I do believe they are ready. I'm not sure kung ready ka lang, Ayan. Ajax, na makakausap mo ang tumalo sa Mapua Cardinals. Nako, syempre, ready tayo dyan. First of all, JRU Heavy Bombers, congratulations on your win in the very final series netong ating round robin. And gusto ko lang sana kamustahin. Kamusta yung feeling nyo ngayon na napanalo nyo yung series natin, Fortnite? Of course po, sobrang saya. Nagbunga din po yung practice po namin. Tas yung pagpupuyat din po sa pag-aaral po ng drafts po. At nakaka-fulfilling po na na 2-0 po at natalo po namin yung undefeated po sa po namin sa groups po namin. Grabe, no? Ako personally medyo malungkot ako, pero still Malungkot ang ganda ng naging performance nila during especially nung game number 2. Actually kanina nung drafting phase ng game number 2, nagulat kami na nilabas niyo yung Nathan in your lineup. What was going through your mind nung pinik niyo yung hero na yon? Na-pick po namin yung dahil puro physical na po yung damage namin. So makukulangan po sa magic. So and din po siya against Harit kahit early po. So yun pa. Grabe. And we have seen sobrang naging effective nung Nathan pick na yon. Sir Ivan, baka meron ka pang gustong itanong sa ating winning team. Actually, I was quite surprised on how dominating they were. Kasi ako, personally, natakot nga ako for the Nathan knowing na may gatot katsa, may kimi yung kalaban, but they pulled it off. But nung game number 1, honestly, it wasn't the cleanest games na nagkaroon kayo, right? They were behind most of the game, but you had a comeback. Going into the game number 2, alam nyo na undefeated yung Mapua and alam nyo na kung gaano kalakas sila kasi nakalaban nyo sila sa game number 1. Ano yung ginawa nyo? Kasi ibang-iba yung naging performance nyo sa game number 2. Ano yung napag-usapan nyo during the break ng game number 1 and game number 2? Between the games po, of course, siyempre nasamin na po yung momentum. Ginamit po namin yung momentum na yun para po sa game 2. Of course, hindi po namin sinobrahan po yung pagiging confident namin knowing na nanalo po kami ng isa. So we kept the discipline and we kept the confidence pa rin po in minimum para hindi po kami manggigil or mag-overextend po pagdating po sa mga team fights.
Oh, actually, very, very evident yun sa naging player cams after game number 1. Nagsaya sila, but I believe it was their coach or their manager na sinignal ang national post ng mga coaches after ng game. Oh, Sabi niya, kalma lang. Ganto lang. Oo. Pero ayan, of course, now that you are top seed sa Group A, ito gusto ko itanong, bago natin i-endo, sino ang gusto nyong makatapat sa playoff stage? Mainit. Pinakagusto po talaga namin makatapat LPU. Ay! Actually, Sir Ivan, ito kanina kasi sa series ng LPU, tinanong ko sila, sino yung gusto nila makalaban? Ang sabi nila, JRU. So, sa playoffs, ang pwede nyo makatapat, either JRU, Mapua, meron ba kayong gustong makalaban sa mismong playoffs? JRU po, balita ko malakas daw, hindi daw kami tatagos eh. Tingnan natin kung tatagos pa talaga. So, aray ko! We are looking forward to see you face off in the upcoming playoffs. Once again, we have a brewing rivalry, Ajax. We have something to look forward to. The Roger Toll for LPU Pirates with an instant answer of the Edith coming in from Letran Knights. So, in fairness, naglabas pa rin sila ng crowd control para sa last pick niya. I think medyo in-expect nila yung Roger coming into this one kasi medyo insta-lock yung ginawa nila sa Edith. Yep, Edith up against the Arlot. Eto na naman tayo nagbabalik at nakikita na ulit natin yung mga dating magkakatapat na magkakaibigan sa mga heroes and as well as the Granger up against this Roger. Hindi natin ganun ka-usually nakikita yung matchup na to pero ang maganda na balita na ating nakita is nagbabalik ang Roger sa good lane. That's right. Roger, definitely good buffs here with reduced cooldown sa ultimate niya and yung swing din ng atake niya. It really feels very smooth. Ang swabe talaga mag-Roger ngayon. So if you haven't tried it sa rank games yung mga kaibigan, definitely worth a shot. It can either go to jungle or kita mo sa game na to, makita natin siya sa gold lane. Tama ka dyan, Rockart. Ibang klase talaga overall ang nakita nating suporta para dito sa dalawang teams na to and as well as the whole system na ipinakita dito ng Letran Knights from the game number 1 and as well as the game number 2 ng LPU Pirates. Dito natin malalaman sa game number 3 kung sino ang mag-uwi ng panalo. Again, very crucial ang ating first win. I mean, ano yan? Literal na history yan. Sino ba unang team na nanalo sa NCAA? Tatanong yan sa school. And then, it will be a very nice, it will be very nice if yung pangalan ng team ng school mo ang makakasama sa libro yun. Tama ka dyan, pero syempre, yung libro na yan ay kailangan basahin ng napakadami para dito sa ating mga nanonood at sumusubaybay. Kaso nga lang, yung flicker ay nagamit na mula dito kay Mallorca and as well as Corpus on to that clash na nakita natin yung mga pokes na nakikita natin mula dito sa kanilang mga mid laners. That's right. So maganda nung pinagawa sa na pag-kite ni Corpus, medyo bababuhay niya. Castro going for the chase and that's first blood going over to LPU. Wow, napaganda agad na naging aggressive etong side ng LPU Pirates. Wala nang dalawang isip na pinasok at hinabol mula dun kay Corpus and still, napagandang intro para dito sa side ng LPU Pirates na nakuha agad ng kanilang jungler yung first blood. Very, very crucial first blood, especially pag isa kang Ling, di ba, Aero? Napakalaking bagay nung maliit na puntong gold na yan. And syempre, pag Ling ka, keep your eyes on the prize. You need your buff to make sure na may sapat kang energy para lumaban. Yep, tama ka dyan. And especially sa energy na kailangan ipakita dito ng dalawang teams natin Itong si Mercado and Acera, mukhang kailangan lang din muna bantayan at i-babysit ng tama kasi once na mapabayaan, kayang-kaya pa rin naman ng isang Roger or ni Santos na may pagbakbaka na harapan mula dito sa Granger na ito. Pero Turtle is now up for grabs para dito sa side ng LPU and Letran. Paano pa rin kaya magiging maganda ang paggulong at pag-ikot dito ni Acera? Wala sa kanyang backsha, nandun agad yung pagtama. Kaso nga lang, wala pang initiative na gustong gawin with the traction pulse ngayon na nakita. Andun agad yung pagtalon. Minos Fury ngayon ay kinasa pero magiging sapat kaya Loyola ngayon
with the Ogi Shadow Kill ay ginamit na, pero still, Tempest of Blades magiging sapat kaya mula dito kay Castro. Bumalik pa rin naman to get this retribution, pero ang problema lang din, San Diego ngayon napaangat at binagsak, Mallorca, tinutunaw ang baka, pero Loyola pa rin. From downtown, Letra Knights, sila ang nakuha ng turtle. Yep, nice try from Castro here. Tried to go for the steal kahit sobrang baba ng HP niya. Pero in the end of the day, it's Letra Knights coming with a big play, and they will get a bit of a goal lead dahil doon, and konting map control din. And so far, they're buying enough time para naman sa Granger de Mercado na makabawi ng maganda. Don't forget si Santos, pwede magwala yan mamaya-maya lamang, so all eyes on top side as well para sa LPU. Look at that, Letran going in for the kill! Kaso nga lang si Mallorca wala nang flicker na magagamit, and as well as the jump na kayang ibigay. And that was a good initiation mula dito sa side ng Letron Knights. And kita mo naman, naka-ready sila with full uniform pa. And the classic esports, yung mga upong esports, nandun din sa ating mga players, Boracay. So good initiation coming from Acera and Corpus, medyo matitiis naman. And for the meantime, medyo pantay pa rin naman yung gold dahil hindi gaano kalaki yung agwat natin sa gold, Aaron. And as well as the gold, yes, na-mention mo nga rin to, isa sa mga nakikita natin na difference from the LPU Pirates and Letron Knights, yung gameplay nila together with the experience na nakita nila from the game number 1 and game number 2. Nakita naman natin towards the top lane and bottom lane, 4 ngayon kapalit dun sa nagiging mirror play mula dito sa ating mga teams. Pero buhay pa rin kaya, hindi na kinaya pa. Pero pinasok pa rin naman si Castro. Unfortunately though, nawala yung jungler dito ng LPU Pirates, and that's a win mula dito sa Letran. They also get a lot of gold dun sa top side yung Roger. Naku po, mauubos yata ng sagad yung plating doon sa taas. Not to mention, pati yata yung touring yan, posible pa nilang mabasag pag medyo late si Mercado. So the gold definitely gonna swing a lot more in favor of LPU pag hindi yan napigilan. Pero looks like 50-50 pa rin naman tayo sa Turtle. Mga aabot naman sila sa spawn dito sa ating pangalawang pagong. Kaso nga lang nakikita natin ay pinaprioritize agad nilang i-kill. Etong si Acera with a flicker, that is good engagement. Mercado ngayon pinagtulungan with the final slash. Ang dami na ngayon ay binigay at binato ng mga setups ng LPO Pirates, and nag-succeed rin naman sila dun sa initiation na yun. Pero retribution wise, si Puraki pa rin naman nakakuha ng Turtle na wala ngayon si Loyola. 1-for-1 exchange though. Pero si Corpus, tamang free hit pa rin naman, pero dun sa may gitna ay pinagtulungan si San Diego. Corpus nakakuha ng isa, pero nasuwing pa rin naman with a final slash. Tama, isang big washing ang ginawa niya doon, and it's gonna be a 3-for-2 at the end. Pero Turtle definitely gonna help with the equalization. Literal, napatay na tayo sa goal dito, Aaron. And looks like it can be any man's game sa puntong ito. Pero Santos, again, we're still waiting for the Roger from Santos to make a big impact dito. Mercado locking in with the Sky Piercer as well. There here comes Mallorca and Boracay. Naupo, saan ka pupunta? Saan ka nadadaan? Mercado ngayon talagang naipit dun sa dalawa, at ngayon makikita pa rin naman natin with the shadow kill. Magiging sapat pa rin kaya to kay Loyola, at mukhang nandun yung sustainability of the Minoan's Roar. And again, nakikita pa rin naman natin yung capability dito ng isang Minotaur na nagbibigay pa rin ng healing advantage together with the sustain. Pero nandun agad yung mismong kalmot sa sakit at napaka-hapde na rin naman ng mga espada na ibinibigay dito ng LPU. Yun ang kalmot na hindi mo malilimot dahil napakasakit ni Boss Santos. Nagsisimula na ulit na umatake ang LPU doon sa gitna, and para mahihirapan yata mapigilan to ng Letran Knights. Good wave clear coming in from Mercado though, helping him really keep that turret alive. Pero si Castro tumatrabaho doon sa taas. Napakaganda rin kasi talaga ng pag-pick nila dito sa isang Ling, having the segue capability for them to go forward. Pero andun pa rin naman ito si Mallorca, may knock-up nga lang din. Pero sabi nga nila, final slash muna dun sa may dalawa, may magandang magiging setup etong side ng Letron Knights. Kaso nga lang, may dash nga rin etong si Mendoza, at yung kalmot na hindi mo malilimot mukula dito kay Boss Santos, mapagmahal. Ay mukhang minahal niya talaga yung damage ay binigay dito ng side ng Letron Knights.
Sobrang NP from LPU na pumasok doon. Pero sila ang nadali ni Corpus. Isa-isa with that Kimi. Hindi siya nakakuha ng kill. Pero pansin mo talagang ang lakas makalagas ng buhay ng isang Kimi na ganitong sa puntong ito na protektado din nila Asera at nila San Diego. Ibang klase talaga yung nagiging factor dito ng Letron Knights and LPU Pirates. Ito nakikita natin na nakikipagsabayan na sila. Nagiging mas maraming aksyonan na nakikita natin. Not like from the game number 2 and as well as the game 1. Andun yung traction pulse. Nahigop pabagya itong si Mallorca. Pero segue capability together with the team of LPU Pirates. Pag sama-sama sila, mas maganda yung nakikita nating damage output and the system na nakikita natin sa kanilang squad. Ang nagdidikta ng nakikita nating laban itong dalawang gold laners from the side of Mercado. Kanina na siya yung mismong nangunguna o namumuno dun sa kanilang tapatan. Ngayon, si Santos sa mga kalmot, siya ang lamang dito sa mga bala na ibinabato ni Mercado. Yeah, definitely sa putong ito kung medyo even ball game to, Aaron, feeling ko lalamang yung LPU kasi yung scaling ng manggagaling sa isang Ling plus the scaling ng manggagaling sa isang Roger, medyo mahirap lumaban is unless makakuha ng magandang lamang yung Haya tsaka yung yung Kimi. Siguro doon medyo baka magkaroon ng possible na -1 agad, 'di ba? Pero pag scaling sa overall damage output, pati yung Zushin nag-i-scale din yan eh. So lahat talaga alaman din sa LPU. Titignan ngayon natin kung paano ba yung magiging disiplina nila, pero pinapaulan na lang ng mga bala mula dito kay Mercado. Nakasakit rin naman ng mga Rhapsody at Death Sonata na nakikita natin combination mula dito sa side ng Letron Knights. And pag masikip lang din talaga yung mga pwedeng puntahan dito ng LPU, mabilis maasinta at matutukan at mapansin dito ng Letron Knights yung mga target nila. Ang kanilang motto dito, kung saan masikip, doon tayo sisilip. Maghahanap tayo ng butas na pwedeng pasukan para tayo ay makakuha ng kalamangan. And sa puntong ito, I think LPU will need to look for the setup from Mendoza. Final slash is gonna be super crucial. Walang digi sa game na to, mga kaibigan. So kailangan talaga nilang hanapin ang kanilang opening from the bush. So yun na! Nahanap na nila pero andun agad yung Fury. Buhay pa rin naman ito si Mendoza. No, etong si Corpus ang unang tumumba. Pero si Mercado with the Tempest of Blaze. 4 Blades nga ba sa mukha ang kanilang ipapakita. Pero Loyola ay mukhang hindi kinaya yung shadow kill na kanilang bibigay. Asera ngayon with the help of San Diego. Andun yung sustainability pero again, hindi pa rin naman nila kinaya yun dahil si Santos konting kalmot lang. Aray ka na. Nako po, napaka talaga okay mga kaibigan, and looks like gumana na yung sinabi natin kanina, Aaron, yung layering ng crowd control ay talaga namang kasi talaga yung kayang ibigay dito ang isang Hayabusa, and together with the composition na nakikita natin, ganito lang din yung ginawa ng Letron Knights kanina. Binurse down agad nila yung Lord, pero this might be the process na gusto nating mapanood ngayon. Mendoza and Asera head to head ngayon dito sa ating mga XP lane and roam. Andun yung Tempest of Blades na gamit agad with a good knock-up mula dito kay San Diego, pero mukhang delikado pa rin naman with a free hit advantage. Mendoza and Corpus ngayon, tamang kuha lang, but again, shadow kill from Loyola, which is the Hayabusa na nagbigay ng magandang sandata mula dito sa kanilang kupunan. Dalawa ngayon ang malapit dito sa Lord's Pit, pero gugulong mula dito kay Asera. Reset lang muna ang naging call dito ng LPU dahil dalawa ang nawala sa kanila. And that's a good call for the reset. So yung LPU malakas mang crowd control, yung Letron Knights grabe mag-wash in, wash out. Kumbaga laban, pero sasayawan. And kita mo naman, Asera ngayon trying to distract as much as possible from Castro, pero looks like he will be able to at least survive, pero only for a moment. Tatanggal din siya. Dalawang jungler ng ating teams tanggal. It's gonna be up to the marksman, and looks like Loyola coming out with the top. Hindi pala jungler si Asera doon. So lamang pa rin pala ang Letron Knights. Kaso nga lang, itong si Mercado, kakayanin pa rin naman ni Furake na makuha itong Mercado na ito. Talagang naging kalkulado lang din yung pagpasok nila, and that was a good initiation mula dito sa side ng LPU. Pero ang problema pa rin naman nila, sino pa rin kaya ang makakuha dito ng consistent na makakuha ng objective? Kasi may Lord ngayon, nandito ngayon ang side ng Letron Knights kasama
etong nalipad na Lord. And together with LPU, mabilis lang kaya nila madedepensa nito. In fairness, that could have been really bad para sa LPU, pero nabawi nila nung bandang dulo ng teamfight no? So, overall, hindi pa rin pwedeng magpakampante ang Letran Knights dito kahit na meron silang Lord na umatake doon sa gitna. It does feel like the front firepower ng Letran Knights hindi mo din pwede talagang ignore, especially pag buhay pa si Corpus. Ibang klase rin kasi talaga yung kayang ibigay dito ni Corpus, and as well as the Kimi with a 1-4-13 assist already dito sa ating game. Yung traction pulse talaga yung nagiging initiation mula dito sa side ng Letran Knights and to negate the process dun sa kanilang mga nagiging laban. Kamuntikan nga lang din, 3 ang mahigop mula dun sa initiation mula ni Corpus, pero Letran Knights still. Ganito ulit yung naging sistema kanina, Rockart, nung game number 2. Nakukuha ng Letran Knights pero kailangan nilang matuto na maipunish ng matapos itong laban na to. Kundi, LPU Pirates, nandun pa rin sila. Speaking of punish, ma-punish ba yung ginagawa split push dito ni Castro? 4-5 ang naghahunting sa kanya. And Corpus trying to do as much as he can. Castro with the smooth moves. Eto na, yung backup. Here comes the 4-man crowd control layer. Oh! Mino's Fury ngayon. 3 ang nanakaw pero nandun pa rin naman talaga yung mga pag-angat. Mendoza daw, pumunta na lang din dun sa mismong tore. Pero itong si Santos, kakalmot na nga lang din pero nandun pa rin naman yung mga shurikens na ibabato mula sa side ni Loyola. Naging loyal lang din talaga siya dito kay Santos na kanina pang kinakalmot at kinukuha yung mismong mga kills. But again, kudos dito kay Castro. Doon sa mga naging initiation dito ng Letran, nakatakas pa rin naman siya. Naghahanap ng wash out. Castro! Munti ka na! Right Castro! Hinahabol siya! And there you go! Nadali na. Nakuha pa. At 15 seconds, Rockart. 15 seconds bago mag-spawn itong next objective natin. Napasama yata tayo sa silip doon sa push na yon. And just like that, they will have the advantage for a few seconds. Don't forget, mabilis naman gumalaw ang isang lane from the base to the Lord. So kailangan nila madali ito. They're gonna go for the bomb rush dito sa ating Lord. And looks like Mendoza and Mallorca sisilip pa! And with that, it's gonna be going over to Letran. Oh no, napakadelikado pa rin naman talaga dito ni Mendoza. Dinash niya na lahat ng mga miyembro dito ng Letran Knight. And that is the disadvantage, to be honest, dito ng isang Arlot. Once na mawalan ka na ng dash, hindi mo Medyo mahihirapan, halatang mahihirapan naman sila without the retribution. Siguro try lang nilang i-delay si Bahagya para makahabol si Castro, pero it was just not enough. And ngayon, meron ng Lord na mag-push dito sa gitna para sa Letran Knights. Ito na nga ba ang mga Letranista na nasusugod sa mga base o dito sa mga tore ng mga pirata? Viva Pirata nga ba, Arriba Letran ang isisigaw ng kanilang mga fans kung sino nga ba ang makakasecure netong game number 3. Hindi pa rin naman nakuha yung Lord pero middle lane and top lane turret ay basag na, pero yung bottom lane ay napakalayo pa rin naman ng minion wave dito, Rockart. So ang dami pa rin capability with a Final Slash. Andun na agad yung pagsugod. Mino's Fury ngayon with a grow as a player with a Winter Crown na pumasok na lang din with a Shadow Kill. Nakuha agad nila yung clearing capability ng kanilang squad, pero dalawa kapalit sa isa. Make it a 1-for-1. Pero andito pa rin naman si Santos with a flicker. Castro daw, wala na siyang panglipad. Wala na siyang pangtayo pa kung saan pupunta. Pero buhay na lang dito si Corpus. Saan ka pupunta, boy? Dahil 3 pa ang natitira sa side ng LPU. Ang tindi na micro na nangyari dito. And LPU, they are gonna be able to push back the Letran Knights from that GG push. Walang GG dito. They were able... Natin yung buy and sell, bumili agad ng Winter Crown onto that kind of situation na nakita natin, and as well as the Winter Crown na meron itong si Mallorca. Napakaganda rin talaga ng initiative na kung kanina lagi siya na papunish bago niya ilapag yung kanyang Mino's Fury. Why not gamitin na lang yung Winter Crown kasi kaya rin naman mapagana yon, having that process na nakikita natin mula dito sa side ng LPU. Pero still, nakikita pa rin naman natin, Rockart, na yung minion wave and as well as the objective take na gusto nilang agawin etong purple buff mula dito kay Castro. Ayun yung sasabi natin kanina na crucial yung purple buff, especially to a lane
kung gusto niyang umikot ng malayo sa mapa, and para sa isang Hayabusa, kung siya mag-spam ng skills niya. And it looks like the fight's happening here at Mendoza up front. Oh no, wala agad Shadow mula dito kay Loyola. Hinabol na lang din dito ni Castro. May immortality daw, pero naiwan pa rin naman dun sa may likuran. Ito si San Diego, yung immortality na pop, pero nandun pa rin kaya magiging sapat yung Minoas Fury. Andun pa rin naman ito si Castro. Immortality ay nawala na, pero Corpus ngayon, isa-isa na naman na nawawala, and this might be the end of a push. Pero yung minion waves pa rin, yung Lord na lang ang kailangan kunin kasi kailangan depensahan ito ng LPU Pirates dahil napakakapal ng minion waves ng LPU and Letran. Buhay pa rin ang mga Letranista dito sa laban na ito. Yep, LPU Pirates with the wipeout doon sa matchup na yon, pero looks like it will not really be enough for a push kasi hindi nakapwesto ng maayos yung mga minion waves natin. That will just be a simple Lord take for now. Pero you know what? It's a good step in the right direction para sa LPU. Sila na din ay lumalamang sa gold. So far, 4,000 on the lead. And they also have good control of their buffs. Umiikot-ikot din si Castro. Nakuha na niya yung purple no Hayabusa. So baka mapababa din yung efficiency ni Loyola dito sa pag-jungle niya sa Haya. Tama ka dyan, Rockhart. And gayon, parang deja vu lang din ang nangyari mula doon sa game number 2 experience dito ng Letran Knights. Kamuntikan na rin talaga nilang matapos yung laban na yon, and this is the time na nangyayari ulit yon para dito sa kupunan ng mga Letran. And now LPU Pirates, ang mga pirata, parang kailangan na ngayon magkaroon ng magandang space na na-create nga rin talaga ng kanilang squad. So LPU Pirates and Letran Knights, this might be the possible clash na naman na posible nating makita. And again, the initiation here from Mallorca, posible ulit natin makita yan. Pero half HP though, etong si Mendoza, nababaran lang din talaga ng mga napaka-init at lamig na mga bala na ibinibigay dito ni Corpus. Pero though, nawala agad yung Lord. So ang gandang depensa na pinakita ng Letran. As much as tempting na i-push yun ng dire-diretso, hindi mo pa rin maikakailan, mahapdi pa rin talaga ang isang Kimi dito for Raki and Castro, trying to see if they can make a play happen. Distansya lang with the Lantern Flare for Raki, looking for a target. And the rest of LPU cleaning up all the lanes, all of the turrets doon sa baba at sa gitna. Ngayon, taas naman tatrabahuhin nila. Again, medyo box out yung mga jungle dito ni Loyola. So, it's gonna be a miracle kung makuha niya yung purple na to. Pero looks like, yung LPU ay kumakalma ng bahagya dito, Aaron. Kailangan lang din kasi nilang gawin yung ganong type of game. Kung kanina nakita natin, mas naging disiplinado sila. Alam nila kung sino yung pinaka-right target at maximize nila yung ultimates and the crowd control setups na sinasabi natin. The layering of skills is one of the key factors kung bakit nanalo dun sa clash na yun ng LPU at kung bakit nila nakuha yung Lord. That's right. So, obviously, we'll have another Lord fight coming into this one and up in 20 seconds. So far, LPU Pirates lamang naman ng halos 7k na gold. Pero sa puntong ito ng laro, parang hindi mo na masyadong bibilangin yun. Parang pang buy and sell mo na lang yata ng ano yun, ng Immortality tsaka ng Winter Crown. At syempre, dito sa laban na ito, ang daming history na nangyari. So far, first game, first series of the day, 3 games agad. Tapos parang ito pa ata, so far, yung pinakamatagal. Kasi tignan mo naman, si Castro, wala yung jungler pa ng LPU Pirates ang nawala, knowing that they have the Lord ngayon na posibleng nakawin ng Letran Knights dito sa laban na ito. Pero slowly and steady, Rocky ngayon and Mendoza, nandun agad yung traction pulse, pero andun na yung knock-up suplex ngayon ay magyayari mula doon sa magandang setup dito sa side ng LPU Pirates. Pero San Diego and Mendoza nagkaroon na magandang bala, pero si Santos talagang kakalmot na lang at bubuhayin na ang mga pirata dahil sila Castro. I think it will be eto na yata yun. Nag-unpause na sila and we are going to see the end of match number 1 ng Letran Knights. Yes, sir. Arriba Letran. Letran Knights won. Antindi. Pero ikaw, Ajax, do you have any other questions para sa Letran Knights? Ito mainit. Ngayon, napasok kayo sa playoffs natin as the number 1 seed. Sino sa mga teams natin ang gusto nyong makatapat sa playoffs at bakit?
Kahit ano. Kahit sino naman po. Kahit sino naman po. Pinag-aanda naman po Kaya namin daw? lahat. Kaya lahat? Grabe. Gusto din po namin silang bigyan ng maganda pong laban. Parang ano pa yun parang medyo humble translation pa yun nung kaya naman namin lahat kahit sino itapat ganun. Medyo humble translation lang yun pero parang ganun yung message. But Letran Knights, Ajax Mainet, parang alam ko may niluluto pa silang parang video teaser. Nakita ko nag-shoot sila nung nakaraan. Kaya naman ngayon, of course, for the preparations, congratulations again Letran Knights at Andy. Finished every game in the round robin stage. We have now a clear picture of who is on top of each group. For Group A, we have JRU Heavy Bombers having a win-loss ratio of 7-2, earning 10 points to their name. Meanwhile, ang number 2 naman sa kanila is Mapua Cardinals, 6-2 win-loss ratio at 9 points lang ang kanilang naiuwi, putting them down on the second spot. Meanwhile, our top 3 na team is gonna be EAC Generals with a 4-4 win-loss ratio, 6 points to their name, and sadly, the bottom 2 teams of Group A will be Perpetual Altas, 4-5 win-loss ratio, 5 points in their name, and the San Beda Red Lions naman, sadly not winning a single game in the round-robin stage, but still they put up a good fight in our round robins, and for sure makikita natin sila next season. Pero Group B muna tayo, Sir Ivan. And for the Group B, on the top, it is Letran Knights with 10 points, 8-1 win-loss record, topping up against LPU Pirates na 10 points din naman. But because of the win-loss record and the head-to-head, Letran Knights will secure the first seed, LPU on the second, the San Sebastian now with 6 points at the third spot. The Benil Blazers finishing off the eliminations, the round-robin round with 4 points, while Arellano Chiefs sadly with no points after every game. And there you have it, ladies and gentlemen. Our teams or our final group standings after our round robin stages. And I am so excited, Sir Ivan, na makita itong mga teams na to sa ating upcoming playoffs. Pero syempre, habang hinihintay natin yon ay once again, ladies and gentlemen, ay pwede pa kayong humabol sa ating skin giveaway just by sharing this live stream using on July 25 to 27. Makakasama niyo ako, Sir Ivan, and the rest of the squad here in Collegiate Center for Esports at yung mga naging talents natin for NCAA Philippines Season 100. Kita-kits tayo sa SMX Convention Center. Once again, Ajax and Ivan nga pala ang nakasama niyo for today. We'll be seeing you next time. Thank you.